bagay nga labing importante sa tanan para sa imo nga kabuhi. Para sa iban, ang importante sa ila among trabaho. Sa iba naman, ang ilang pamilya. Hindi man na malain, maayo ina nga bagay. Sa iban, importante sa ilang career. Sa iba naman, ang importante sa ang ilang love life. Di ba? May ara na nga kanta nga nadumduman ko sa una sa amon nga tsimpo, ang ginkanta na bala sang Jeremiah nga group. Dumduman nyo? Sila nga, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang washing machine. Galing negosyo sang laundry. So, muna yung importante aton kung kaisa, ang mga bagay-bagay. Subong tuon kita sang theme nga the value of one. And sa subong, part 3 na ini sang aton nga series. Basahon naton ang aton nga text sa may Luke chapter 10, verse 41 and 42. Magatindog kita palihog, basahon naton ini sang dungan. Okay? Luke chapter 10, 41 and 42. Ready? Read. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. Mga muyo kita, langit no namon nga amay, we pray nga ikaw gid magapakaon sa amon, kag magabusog sang imo nga pulong. Kapangamuyo kami nga ibuksan mo ang amon eyes of understanding para Ginoo mahapos namon Ginoo ma-apply ang imo nga pulong sa amon nga kabuhi. I-bless mo Ginoo nga ready kami sa pagbaton sang blessing sang imo nga pulong sining adlaw. Gamitang imo kubos nga alagad sa pagpatpat sang imo nga mensahe, patawara kami sang amon nga mga sala, ining amon ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang Luke chapter 10, very familiar nga istorya nga pirmi naton ini nabatian about kay Mary and kay Martha. Okay? Sa sining nga istorya, ang nagaguha nga daw kontrabida pirmi si Martha, di ba? Kay ang istorya sini, si Jesus nagkadto sa balay ni Martha and Mary, and si Lazarus, utod na nila. And then naga-Bible study si Jesus. Karon ang setup amo ni. Actually, hindi lang ni si Jesus, si Mary, si Martha, ang ara sa sulod balay. Kung magkadto si Jesus sa isa ka balay, sino permi ginaupod ya? Mga disipulo ya. So, hindi na siya magnubo 12. Kay 12 ya disipulo, plus kay Jesus, plus kay Mary, plus kay Martha, dalagan 15, minimum kataho. Kag amo ini ang ginapiparar ni Martha nga pakaunon sa ilang nga Bible study. Pero, balaan ito ng istorya, si Martha masako. Okay? And then si Maria, nagapungko lang. Kag nagapamati kay Jesus. Ang mensahe naton subong adlaw, the value of one thing. The value of one thing. Ang bilis ang pinaka-importante nga bagay sa imong kabuhi. Ano ang one thing nga nagamatter sa imong life subong? Sa kay Mary, ang value sang one thing niya, wala sang iban amo ang presensya sang Dios. In Luke chapter 10, verse number 38, now it came pass as they went, si Jesus, naglakat sila, he entered into a certain village sa may Bethany, and a certain woman named Martha received him into her house. May imagine nga ang tag-iya sang balay nagbaton kay Jesus
sa iya nga mga disciples sa ilabalay nga mag-Bible study. Magpamati sang pulong sang Dios nga ginahambal ni Jesus. So sila mismo nga pamilya gusto sang presensya sang Dios. Verse 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. Sino sa aton mag-Bible study, gatupad, gid kay pastor, kag nagapungko, gid sa tiila ni pastor? Do wala, no? Pero si Mary, amo niya ang iya nga pagpamati. Nga interest sa pagpamati kay Jesus. So makita nimo ang iyang kalipay nga ara ang Ginoo, nagpreparar sila. I'm sure si Mary nagbulig man before mag-abot si Jesus. Pero sang ara na si Jesus, dara na siya nakafocus sa presensya sang aton nga Ginoo. Si David may ginhambal about this one thing. Sa may Psalm 27 verse 4, siling ni David, one thing have I desired of the Lord that I will seek after. Isa ka bagay nga ginapangayo ko sa Ginoo kag ginapangita ko. Anong pangayo ni David? Anong gina-desire ni David? Imagine, hari na ni si David, ara na ni sa iya ang ulawan, ang pilak, ang manggad, mga babae, kadamo naman sa iyang asawa, kadamo naman sa iyang kabataan, kilala naman siya sa iyang lugar, ara naman sa iyang power. Ano pagid ginapangita iya? Sila nga isa ang ginapangita. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ang pinaka-importante sa sini nga hari, amo ang presensya sang Dios sa iya nga kabuhi. Now nga si Mary, si David, gusto nila mag-upod sa Ginoo. Nga amo ining ila ginahandom, nga amo ining ila nga gusto. Kamo bi pamangkuton ko nalipay kamo sa taho, sa persona mag-upod nga hindi kamo kasaho. Think about your best enemy. Kag taho nga naindian nyo sa inyong kabuhi. Nalipay kamo mag-upod sa ila. Basi makasugata kamo sa elevator, duwalang kamo. Alin sa ground floor pa kadto sa may 6th floor sa City Hall. Siguro ang 5 minutes matsyag mo do isa na katuig. Hindi ko di magupod sa iya. Di balaway ka nalipay sa tao nga hindi mo gusto? Hindi ka kasaho sang iya batasan, hindi ka kasaho sang iyang gawi, sang iyang ginapanghambal, sa iyang baho, sa iyang itsura. Huwag ka giniagana mag-upod sa iya. So, mangin ganado ka lang mag-upod sa isa ka tao kung gusto-gusto mo sa. Di ba? Kung blessing siya sa imo. Naimigo kami na sang una, sang young people pa kami, nga kung mag-abot na saya sa amon nga grupo, ang balamon, nakatapuli na ta, aka na siya. Kaya inang migo na namon, although migo na siya namon, ping batasan niya bala nga, kapintas sa iya, kapalabais sa iya, tapos do ka sabad bala sa iya. Although migo siya namon, pero hindi kami gusto nga kung may kadban kami, hindi siya napugup doon. Tara, hipos ka lang dito sa pagpabala, kay klaway kung maupod na sa... Di ba, hindi kita gusto sa mga tao nga hindi ta nasahuan. So, kita mangin comfortable lang taya sa tao nga gusto naton. Amo na, nga hindi naton mabasol, nga may mga tao nga natamaran sila yung magsimba, siguro kay komportable sila nga wala iya ang mga anak sang Dios. Wala iya labot ang presensya sang Dios sa iya kabuhi. Kaya muna yan nasahuan niya nga siya lang niya permiya ang masunod, why iya labot ang Ginoo sa akon. So mabalaan mo. Siling sang Psalm 23 verse 1. Si David nagsiling,
The Lord is my shepherd. Bangod kay ang Ginoo among iya manugbantay kag amo man ang ginasunod niya ang iya nga shepherd, ano ang resulta? Wala na siya sang pangitaon mga iban. Wala na sang kulang sa iya nga kabuhi. Ma-workshop kita gamay. Okay? Diin ang mas mabaskog nga presensya sang Dios. Sa Bible study or small group o kung ara kita sa balay nagalantaw sang Netflix o kung movie. Sa inyo abidin ini ang mas maayo kag ma-feel mo nga may presensya ang Dios. Sa Netflix, makakita ka pa da sa mga hindi mo. Mabugnaw pa na imo. Wala ko nagambal nga malain maglantaw Netflix ha. Pero ginapapili ko kamo nga diin ang mas maayo. Nga ma-feel mo ang presensya sang Dios. Aribe, ang prayer meeting o kon upod mo imo barkada. Diin ang mas maayo nga mabatyagan mo ang presensya sang Dios. Ang pag-worship sa Ginoo o kung ara ikaw sa beach. Sa beach, matuod nga relax ikaw, pero baw may makita ka dira nga nagatupis, baw temptasyon. Di ba la? So, mas mabaskog, may mga lugar na mas mabaskog kag mabatyagan mo ang presensya sang Dios kag ini makabulig sa imo, papalapit sa aton nga Ginoo. So sa aton, kinanglan ta magpili sang mga lugar kag sa mga taho nga aton updan. Even ang aton nga trabaho, lugar nga aton ginakadtuan, mga ginalantaw naton, mga bagay nga ginagusto naton, kinanglan kita mag-decide para mapapalapit kita sa presensya sang aton nga Ginoo. For example ko sa inyo, kung ikaw abi isa ka Christian nga trabaho nimo security guard. Okay? Bangod kay Kristohanon ikaw, kag gusto mo nga mapapalapit sa Ginoo, ano ang pilion mo nga obrahan? Sa eskwelahan, sa bangko, o kung security guard sa diskuhan. Mambakati trabaho man lang kuya pastor, gapangita ko sang akong kinanglanon, kinawadon, kag Christian ko, kabalo man kuya. Pero pwede ikaw makadecide early. Kung diin mo ibutang ang imo nga kabuhi. Kung hindi kita kabalo mag-decide sang amo sina, mapatay lang ta mga utod ko. Hindi kita mapapalapit sa aton nga Ginoo. Kita ginaya dapat ang mag-decide nga mangin kaupod ang presensya sang Dios. In Psalm 16 verse number 11, Thou wilt show me the path of life. Siling sang pulong sa Ginoo, tudluan mo ko, ipakita mo sa akon kung ano ang insakto nga dalanon sa kabuhi. Kung ano ang dapat desisyon ang akon nga himuon parte sa matudtuod nga kabuhi. And then he said, In thy presence is fullness of joy. Kung ara kita permi nagapalapit sa presensya sang Dios, ara ang bugos nga kalipay. At thy right hand there are pleasures forevermore. Ginapangako sang Dios sa aton kung sa insakto kita nga guidance sang aton nga Dios, may ara sang kalipay nga wala sing katapusan. So mas pilion dapat naton sa adlaw-adlaw nga tanan nga ara kita sa presensya sang aton nga Ginoo. May babae nga may masakit siya, 12 na katuig, ginadugo siya, gagwa lang na permi ang dugo sa iya.
Luke chapter 8, verse 43. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians. Ang tanan niya nga sinuptan, ubos siya na gasto para lang ibayad sa mga doktor nga magbulong sa iya. 12 katuig ang iya nga pangita sang taho nga makabulong sa iya. 12 katuig ang iya pag-antos sining balatian. Pero wala gid may nakaayo sa iya. Siling diri sa Bible, neither could be healed of any. Wala gid yaya sa may makabulong sa iya. Verse 44, sang nag-agi si Jesus, came behind him and touched the border of his garment, ang sidsid, ang punta, sang bayo, sang Ginoo. And immediately, her issue of blood stanched. It means nagsupon ang flow sang dugo nga nagaguha sa iya. Pagtandog, immediately untat. Imagine, ini nga babae sa 12 katuig nga nagaantos, the only thing she needs is the present Jesus. Presensya lang gali sang Ginoo. And the only thing we need, aton nga mga balatian sa aton nga sala, sa aton nga addiction, sa aton broken relationship sa aton nga Dios, wala sang iba na among presensya sang Ginoo. Paano ina, pastor? Siling sang Galatians 4:6, and because ye are sons, bangod kay mga bata na kamo sang Dios. Ang Dios nagpadala sang iya espiritu sang iya nga anak nga mag-istar sa aton tagipusoon. Trying Abba Fa. Solusyon para mag-abot ini ang presensya sang Dios, ang Holy Spirit sa aton, dapat mangin anak kita sang Dios. Di ba kay hambalya diri, bangod kay bata na kamo sang Dios, ginpadalaya ang iya espiritu sang iya nga anak. So, paano mangin anak sang Dios? Siling sang John 1:12, sa madamo nga nagbaton sa iya. Kinanglan ta batunon si Jesus, itagaan niya kita sa gahom, otoridad nga mangin anak sang Dios, kag amuman sa ila nga nagtuo sa iya nga ngalan. So, para mag-abot ang presensya sang Dios sa aton, the Holy Spirit, kinanglan ta batunon ang Ginoo, kag kinanglan tatuuhan ang iya nga ngalan. His name is Lord Jesus Christ. Kung ikaw wala pa ya, napasag-uli sa Dios, kinanglan mo ini tuuhan nga ngalan. Because Jesus means God my Savior. Dios na sa kag manluluwas. Paano siya nangin manluluwas? Napatay siya sa krus para sa pagbayad sa aton nga mga sala. Tuuhan mo na dapat. Ginlubong siya, kag ikatatlo nga adlaw, nabanhaw ang aton Ginoo, para mangin manluluwas naton siya. And then Christ means the only one. Dapat siya lang gid isa ang ginasaligan mo nga makaluwas sa imo. Hindi ang relihiyon, hindi kung sino nga leader sa simbahan, o kung sino nga mga santos, kundi si Jesus lang gid, because He is the Christ. And another, siya man ang aton nga Lord. Lord means master. Kung ginabaton mo nga master mo sa, Lord mo siya, makita na sa imo kabuhi nga nagasunod ikaw sa iya nga kabubuton, sa iya nga gusto. And then amuin na sugod nga maangkon mo ang presensya sang Dios kay mangin anak ikaw sang Dios. Pagid ang value sang one thing ni Mary. Wala sang iban amo ang pulong sang aton Ginoo. Precepts of God. Luke 10 verse number 41, and Jesus answered and said unto her, kung balikan nato ng istorya,
ongoing ang Bible study ni Jesus upod ang 12 disciples, upod kay Mary, kag-araman si Martha, nagtigamo. Maybe, nag-prito sang isda. Si Brother Vicente, balaan yan nag-prito sang isda. Okay. Sa balay ni Brad, nakabisita kami dito. Now, imagine nyo bala, sige wali si Jesus, sige tudlo. And then si Mary, nag-interrupt sang Bible study ni Jesus. Ano ang bali, Mary? Master, hambali na akon nga utod, nga buligan niya ko sa pagpakaon sa inyo. Buligan niya ko sa pagdigamo. Imagine, i-interrupt niya ang Bible study ni Jesus. And then, with love, verse number 41, nagambal si Jesus, Martha, Martha. Distracted ikaw sa mga madamo nga bagay. Thou art troubled or careful and troubled about many things. Kadamo sang bagay nga nagadistract sa imo, nagasabad sa imo. Ari nagid ko di. And then sila niya, one thing is needful. It means, isa lang ang importante sa tanan. Manabot silingon ni Jesus. Isa lang ang pinaka-importante. Kag si Maria nagpili nga bagay nga hindi nagid makuha sa iya. So, mas ginpili yan ni Mary ang insakto. Verse number 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. Kung balikan mong verse number 39, lantawang ginahimo ni Mary, and heard His word. Pulong na yan ni Jesus. Palampason ta pa. Halimbawa, kung ari subong si Jesus, makadto siya sa inyo. After sang service, ang balon niya kamo, sis or Brad, sa buwas, makadto tato sa inyo, ma-Bible study ta. Ano isabat mo? Mambal ka ba lang ay Jesus, so ilang may trabaho ko bukas, out of town ko? Amoy isabat Si Jesus na mo. Okay lang yan si pastor. Kaya pwede mo pang hindian. Kung si Jesus na naiya, wala na naiya sang iban pa nga maka-replace sa iya. Amo na si Apostle Peter nagsiling sa may 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mayo man nga nagatubo kita sa bugay. Pero mas maayo pagid nga nagatubo kita sa paghibalo sa aton Ginoong Hesukristo. Kay kung magatubo kita sa paghibalo parte kay Jesus, we can glorify Him. It means kung gamay lang iya ang nabalaan ta parte kay Jesus, ti laban-laban, mabudlayan kita maghimaya sa aton nga Dios. Si Apostle Paul in Colossians 1:9 nagsiling, we do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will. Gahandom kami nga mapunan kamo nga mga tumuluo sang ihibalo sang iya nga kabubuton. Pila sa aton nakahibalo sang kabubuton sang aton nga Ginoo. And ang paghibalo sang kabubuton sang Dios, kung basahon mo ang Romans 12:1 and 2, may requirement. Di ba la? Present your bodies a living sacrifice. And then he said, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ang budlay sa aton, hindi kita kaintindi, hindi kita kabalo kung anong gusto sang Dios. Amo nang ado hindi man sigurado ang direksyon sang aton nga kabuhi.
hindi kita patod kung ano ang aton kadtuan. In Philippians 3:10, siling ni Paul, that I may know Him. Gusto ko paya makilala pagid sang madalom ang akon Ginoo. Amo niyang gina-desire ni Apostle Paul. Amo niyang gina-desire sa mga importante sa ila ang Ginoo. So why is it necessary to know the words of Jesus? Nga si Mary, importante gid sa iya. Nga hindi gid siya dapat ma-distract. Nga wala gid siya dapat sang ubrahon samtang nagapamati sang Bible study ni Jesus. Nga amo man ni ka-importante kay Peter, kay Paul, kag sa iban nga mga disciples, ang mga pulong sang aton Ginoo. Number 1, kay ang pulong sa aton nga Ginoo nga Jesucristo amo ang kapawa sa aton nga kabuhi. Imagine karon sa gabi madrive ikaw nga wala ikaw headlight dira sa may C1 road. Nami man batyagon sa imo be, madrive ikaw nga wala sang street light, wala ka man sang headlight, bira ka lang dalagan. Hapos, okay? Amo ini ka-importante ang pulong sang Ginoo. Ang pulong ni Jesus, kapawa sang aton nga kabuhi. He said also, I am the light of the world. Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. So kung wala kaya pulong ni Jesus, kung hindi mo maintindihan si Jesus, dulom aton kabuhi. Sala-sala kita. And then, hindi lang light, also life. John 6:63, siling ni Jesus, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Now karon kung gamay lang niya pinamatian ta sa mga pulong ni Jesus, ano tong matabo sa aton kabuhi? Amo na may mga tawo nga kung kadtuan naton makambal kaya walang kabuhay-buhay ang ilang kabuhi. Duga exist lang sila sa kalibutan, wala. Buringot, palaakig, pala pamuyayaw, pala reklamo, wala kabuhi sa ilang existence. And then the words of Jesus is truth. Ano ang bali sa may John 14:6? I am the way, the truth. But silingon, ang tanan nga ginhambal ni Jesus tuod na sa kagmatabo gina. Wala na siyang palagpat sa ginhambal niya. So tanan nga words ni Jesus kamatuoran kag dapat naton patihan. That is why damo sa mga tawo nga kadasig lang sa ilaya magpati sa mga butig. Istoryan sila sa amuni, pati sila dayon. Atikan sila sa amuni, sila dayon. Because basi gamay pinamatian naton sa ginhambal ni Jesus. And the words of Jesus is eternal. Wala sing katapusan. Matthew 24:35, langit man kag duta magataliwan. Pero ang akon nga pulong indi gid magataliwan. So pamangkot, sinuya ang tuuhan mo. Ang ginahambal sang iban, ang ginahambal sa mga doktor, mga PhD, may mga doctorate degree kag mga divinity, o kon ang pulong ni Jesus. Way kuya labot kung ano ba dayang ang mga doctorate nga na angkon sang tawo, diri kuya magsalig sa pulong ni Jesus kay wala siya gabinutig. Bala na daya kung kontrahon kayo sa mga tao, kung sino nga doktor nga magambal, wala kagapati sa amon ginatudlo, ti ano karon? Ari ang akon ginapatihan, ang kamatuoran. And the words of Jesus will judge us at the last day. John 12:48, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Hindi man kuya paghukman sang mga doctorate dara, tudlo sang ila doktrina, si Jesus ya ang iyang pulong ang magahukom sa akon pila kadlaw.
So amo niya ako niya pamatian kag sundon. Mangkuton tabi aton self. How many words of Jesus ang nabalaan naton? How many promises of Jesus nga ginahawidan naton sa aton kabuhi? Mangkuton tabi aton kaugalingon, sigurado kita sa aton kaluwasan? Na sigurado naton nga kung mapatay kita, upod naton ang Ginoo? O kung hasta subong pila na takatuig, wala man tagyapon kabalo sang aton salvation. Sa Bible, masigurado mo. Sino ni John? Sino si John? Disciple ni Jesus. Upod siya permi kay Jesus. Ginatawag sa gani nga, John the Beloved. So, dikit niya kay Jesus. Lapit niya siya sa luwag. So, kung maghambal siya, sigurado ini. Sila niya, these things have I written unto you nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios, that ye know. Nga ano? Nga may kabuhi ikaw nga wala sing katapusan. Dapat basic ina sa aton nga mga Kristohanon, nga mga anak sang Dios. Balaan ta na dapat. John 17:3. Siya pagid nang naghambal. And this is eternal or life eternal. Amo ining kabuhi nga walay katapusan. Ano kunong kabuhi nga walay katapusan? That they might know thee. Kung kilala mo si Jesus, may kabuhi ikaw nga wala sing katapusan. Because ara sa iya ang kabuhi nga wala sing katapusan. So, diri kita mamati sa mga pulong ni Jesus. Wala ko nagambal nga hindi kita mamati kay Paul, hindi kita mamati kay Peter, hindi kita mamati sa Old Testament prophets, or iban nga mga manugwali. Pero paaman na lang na iya sila. Kung mamati kita sa ila, dapat i-check tagid kung ginhambal ina ni Jesus. Because si Jesus, amo ang may final say sa tanan. Jesus said in Matthew 4:4, okay, anong ginambal niya sa may Matthew 4:4? Words of Jesus ini. Anong nabalaan ta sa pulong ni Jesus? Ano ang ara sa Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word proceedeth out of the mouth of God. So para kay Mary, ang one thing, ang value sa iyang one thing, amo ang pulong sang aton Ginoong Hesukristo. And lastly, ang value sang one thing, Mary, amo ang pleasure sang aton Ginoo. Inang makita iya, mabatsagan niya nga nalipay ang Ginoo sa iya nga ginhimo. Siling diri sa may verse number 1, John chapter 12, same story. Pero si John lang ini ang nagsulat, naghambal, kay inadigto ya, ano to nga the book of Luke, di ba? Si Luke to ya ang nagsulat. Si John amo ang nagsulat. Verse number 1, and Jesus 6 days before the Passover came to Bethany. Okay, ano ining Passover? Ang Passover, amo ining adlaw nga mapatay si Jesus, ilan sang siya sa cross. Ante sa Passover, anom ka adlaw, ante sa Passover, nagbisita siya liwat sa balay ni Martha and Lazarus. Nagbalik to siya. Sa first niya nga visit, si Martha, reklamador, masako, pero lang tawan yung natabo. Where Lazarus was, which had been dead. It means si Lazarus, ginbuhi yan na ni. Si Lazarus, upod na to, ni Mary and Martha, whom he raised from the dead. Okay, verse number 2. There they made him a supper.
Panyapon. Handa naman sila panyapon. Look at this. And Martha served. Amo man gyapon ang ginahimo ni Martha, nagaserbisyo man sa gyapon, pero hindi mo na di makitaan na nagakumod siya. Martha served. Ano na lang abi kung sa aton diri nga church, kung gabi after sang training naton makaon kita wala sa may maluto. Ano lang wala si Brother Charlie, Brother Jomari, Brother Jomar. Ano na lang ang wala sa may manughimos. Lapta, di ba? Gutom kita. So si Martha, importante. Okay? Wala siya na-discourage sa ginambal ni Jesus, nagapadayon sa serve. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Si Lazarus, digto niya nakafocus gyapon kay Jesus. Nagapamat. Verse 3, Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, pwerte kamahal, and anoint the feet of Jesus, and wipe his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Nakita niyo yung istorya? Nag-level up ang ginhimo ni Mary. May ginkuha na siya nga pinakamahal sa iya. Hindi lang pinakamahal sa iya, mahal man sa iban nga tawo. Ining spikenard ointment, ginula sa tiilan ni Jesus. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, nagkomentar, which should betrayed him, saling ni Judas, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Ay nga, ang ini nga perfume, ginula lang, pwede ni sa mabaligya, kagi hatag sa mga imol. Baw. Ang lesson diri gali mga utod, ang piki nga Christian, kung kaisa, kung pamatian mo sila, daw spiritual sila kung kaisa magambal. Ang tawabla si Judas. Daw nami man iya nga suggestion, di ba? Daw spiritual man, gali piki. Abali, tagda sa imol. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. May personal siya galing interest. And had the bag and bear what was put therein. Kay kung ibaligya nila ini, may bag na siya nga daan, okay, dari lang butang Butang lang da May lain siya galing nga tuyo. Now, 300 pence, ang iyang equivalent ni 1 year salary of a common laborer. Kaya gito trabaho ni Meriaw? Manager gito sa isa kadako ang company? Common laborer mo lang to sa siguro. So, ang iyang sweldo sa isa katuig, ginula ya sa tiilan ni Jesus. Amuna nga nanugunan gid si Judas. And may na-learn kita nga lesson diri mga utod. If you want to please Jesus, you don't care what about other people think or say about you. Kung Ginoo ginaalagad mo, kung Ginoo ginapalipay mo, way ka na ialabot sa ginhambal sang iba. Kaangay ni Mary. Nadumduman ko siyang unasang sang pag-umpisa sang pandemic, lockdown. Okay, dumduman niyo to? Nagumpisa man ang first online preaching. Siling ni Ma'am Tata sa akon, kaya hindi ka mawali? Siling ko, way ko na yan nasanay magwali online. Di mano na lang ta. Siling ko, kung hindi ko magwali, mano ko. Yung ginapaminsar ko, Lord, ma-online ko, kitaon ko da sa bilog kalibutan, kita nila kamot ko, nauya ako ni gani, pagwa sang kamot ko, Lord.
Pero nadumduman ko balang hambal ni Job. Dumduman niyo hambal ni Job. Itong masakit siya. And then sila isang asawa ya sa iya, sige ka man gihapon tuo sa imo nga Dios. Amo na sitwasyon mo. Abi pakamalauta ang Dios kag magpakamatay. Sila ni Job, mabaton lang tayo siyang maayo halin sa Ginoo. Hindi tayo magbaton siyang malain. Then he said sa another chapter, though he slay me, yet I will trust in him. Bisan patyon niya ko, masalig man ko gyapon sa iya. Sisilin ko, it's not all about me. Sabi ko, Lord, bahala na da kung suyaan ko nila. Hindi na niya parte sa akon. Hindi na niya importante kung may ginabatsyagan ko nga huya o kung ano da ihambal nila. Parte niya sa imo, Ginoo. Kabalo ko nga amuni ang imo kabubuton. So nakabati man ko sa mga suya nga iban, siling nila, nag-online na si Ivan nga, sunod-sunod siya nga nag-online kami. Excuse me, kamo lang nakadumdum mag-online? Nag-online na siya kay gusto nilang magsikat. Dugay na kuya sikat. Isuya pa na sila nga ila online, may nagatukturuok nga manok. Inyo may manok man gatukturuok. Hindi na importante yung mga amo siya nga bagay. Importante kung ano ang gusto sang aton nga Ginoo. Ti diri sa aton, nagakadto kita diri. We worship, we give, we sing, not because we want to feel good. Nagakadto kita diri para makabatsyag kitang, ay salamat, nakasimba ako sa adlaw sang Domingo. And then mapapicture kita, agma-selfie mambal, church done. As if balang may ginhimo kita nga maayo sa Ginoo nga pasalamatan niya kita, ginakasimba kita sa adlaw sang Domingo. Talipat kita nga ang isa ka adlaw may 24 hours. 3 or 2 lang ka oras ginahatag ta sa Ginoo gani. Hindi niya parte sa aton, hindi niya para mag-feel good kita, kundi mapalipay nato ng aton nga Dios. Ang iba hindi magsimba kay malawig sang wali, ang iba hindi magsimba kay hindi da English ang ila ginahambal, hindi da English speaking ang pastor. Hindi sila magsimba mangod kay sila na dang a church. Gapati na sila sang tithes. Wala na da sila tarpaulin sa likod sang stage nila, hindi ta da magsimba. Ang iba naman masimba ko to kay aircon to, may wifi to. Ang aton ba lang nga pagsimba para sa aton kaugalingon? Worship is not about us. It's all about God. It's all about God. So, ang pamangkot, ano ang purpose naton nga nagasimba kita? Para mapalipay ang Diyos? Ako, gina-realize ko, do you think every time magwali ko diri nanamian gid ko. May mga times and Sundays nga nagawali ko nga natamaran ko. Sabi ko, Lord, ako naman mawali, do natak-an ako sang akon nga tingog. Ako mismo do natak-an na. Gusto ko gina magkadto permi sa mga namatyan, nga mahatag kato, makadto sa mga gatherings nga magwali kato, iban wala man gapamati. May mga times nga nakapoy ko, natak-an ko. Nga dog is hindi ko gani magkadto. Pero it's not all about me. Parte niya sa Dios kung anong iya nga gusto sa aton. Amo na yang aton nga tumanon. It's all about Jesus. And that's one thing is needful. Siling niya. Siling ni Jesus, nga si Mary, ginhimo iya ang iya ginhimo. Muna na sabto naton. Why did Mary do what she did? Nag-alarm na sa inyo. Why did Mary do what she did? Ang akon ginapatihan, there's something that only Mary understands. Nga ginula yan ang pinakamahal nga ginsupot-supot ya sa tiilan sang aton nga Ginoo. One
or there's something that only Mary understands. Ling ni Jesus dari kay Judas, let her alone. Intindihan ni Maria nga amo ini ang nalipayan ni Jesus. Ari ka di bala subong kay gusto mo malipay si Jesus or malipay lang aton kaugalingon? Masatisfy lang ang aton nga gusto. Ano pa ginang nabalaan ni Mary? There's something that only Mary understands. Siling ni Jesus, let her alone. Against the day of my burying, had she kept this. Anong nabalaan ni Mary? May nabalaan si Mary nga wala nabalaan sa mga 12 ka disipulo nga pirmi gaupod kay Jesus. Remember niyo nga hamba ni Jesus kay Peter, kay sa iyang mga disciples, dalon ako sa mga kamot sa mga hintil, sakiton ako, pakahuyan, kag patyon. Pero sa ikatatlo nga adlaw, mabanhaw ako. Ano ginimo ni Pedro? Gingrabya si Jesus. Sila nga, Lord, hindi na matabo sa imoya. Ano ka ba ni imo man? Batian na nila pirme, pero wala nila ginapasulod sa ilang ulo nga mapatay gidman ang Ginoo. Pero si Mary, balaan niya nga mapatay ang Ginoo. Balaan niya nga sa hindi madugay pagapatyon ang iya nga master. So naghingagaw siya nga ibubo ang pinaka-the best niya sa tiilan sang aton nga Ginoo. Si Jesus nagsiling in John 4:34, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ang akon pagkaon, amo ang paghimo sang kabubuton sang akon nga amay nga nagpadala sa akon, kag tapuson ang iya nga trabaho. That is why sang ara si Jesus sa may Garden of Gethsemane, sila niya, oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Hindi ang akon gusto. Imo gusto, Ginoo. Imo gusto, akon amay. So, gina-prioritize niya ang pleasure sang iya nga amay. The value of one thing is the presence of God. Kabay pa nga amo mani ang handumunta sa aton kabuhi. Mapili kita kag magdesisyon nga magpapalapit kita ya perme sa aton nga Dios. Ikaduha, the precepts of God. Ang pulong sang aton nga Ginoo. Kaya ang tao hindi lang mabuhi sa pagkaon, kundi sa pulong nga nagagwa sa baba ni Jesus. And number 3, pleasure of God. Things that matter most must never be at the mercy of the things which matter least. Mga muyo kita. Or dahil nga ginhatag nimo sa amon sa sininga adlaw, kabay ini Ginoo nakapukaw sang amon nga mga balatyagon, tagipusoon Ginoo kag espiritu. Nga madamo nga bagay gina-prioritize namon. Pero kung pamangkuton ka namon kung ano gid ang nalipayan nimo, may pinaka-importante Ginoo nga bagay nga ikaw malipay sa amon. Nalipay ikaw, gapermi namon, pay ikaw Ginoo. Kami magdango permi, kag nalipay ikaw Ginoo. Kung kami nagahimo sang imo hilikoton, kag imo kabubuton. Lord, bless us. Please bless us. Nga sa matag adlaw-adlaw nga tanan, amo ini ang amon top priority sa amon kabuhi. This all we pray in Christ's name. Amen.